So magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa lahat ng mga kakuya din, sa lahat ng mga kapangit na nanonood ngayon. At as I promise, ito yung magiging second part ng ating songwriting content, which is yung una nating videos ay tungkol din sa mga basic ng pagsulat ng kanta. So for today or for this video, ay kadugtong lang din ng ating videos na basic ng pagsulat ng kanta. Pero i-discuss natin dito ang do's and don't ng pagsulat ng kanta. So, hindi ko na pahabain ng introduction para sa video ito kasi nasabi ko na naman nung unang video kung ano itong series na ito. Again, ito ay songwriting content. At sa mga gustong sumulat ng kanta, ito na yung second to the videos ng series natin ng pagbibigay ko ng tips, pagtuturo kahit paano kung paano ba sumulat ng kanta. So, ang sasagutin nating tanong on this content, may dapat bang hindi gawin sa pagsulat ng kanta? So, dun sa tanong natin na may dapat bang hindi gawin sa pagsulat ng kanta? Of course, yes. Meron mga hindi dapat gawin sa pagsulat ng kanta. Number one na dito, ang overstory. Kung natatandaan nyo sa unang video natin, sinabi natin na ang pagsulat ng kanta ay paggawa ng story. And minsan, sa pagsulat ng story, nagkakaroon tayong tinatawag na overstory. Yung sobra ng marami ka nang sinabi doon sa kwento na natakpan na talaga yung pinaka-tema ng kwento mo. Sa paggawa ng story through songwriting, tatandaan natin na hindi naman siya katulad ng nobela o ng mga maikling kwento na maraming page ang kinakain. Tandaan natin may ilang words lang tayo na pwedeng gamitin sa pagsulat ng kanta. So dapat kung nagsasabi tayo ng story sa ating kanta, brief and concise and natatamaan pa rin yung tema. Mostly ng mga bagong sumusulat ng kanta, sakit nila to. Masyado silang maraming sinasabi dun sa kanta na parang masyado nang nabusog yung kanta ng kung ano nung lyrics, kung ano nung salita na hindi na naakma doon sa kwento. As much as possible, simpleng pagtetel lang ng kwento. Yun. With this, as a songwriter, dapat alam mo ngayon yung tamang sequence ng kanta. In the sequence na sinasabi natin, dapat yung parts ng kanta ay alam mo kung para saan sila ginagamit. On the next videos, pag-aaralan natin kung paano ba ang mga tamang gamit ng intro, ng verse, ng pre-chorus, chorus, bridge. Ano yung mga importante nilang papel sa paggawa mo ng kanta. Yun kasi yung magiging guide mo din kung paano mo iti-trim down yung paggawa mo ng story doon sa kantang ginagawa mo. Lagi natin tatandaan, huwag kang mag-overstory sa sinulat mong kanta. Ako, naging problema ko nun yung dati kasi doon sa ASOP TV na sinalihan ko, nakita yun ng mga matatagal ng songwriter nila Jimmy Antiporda, Doc Mondel Rosario. Nakita nila na pag nagsusulat ako ng kanta, sometimes nag-overstory. And nagamot naman na yun dahil sa sinabi nila. And itong sinasabi ko rin sa inyo, nanggaling din sa mga payo ng mga nauna rin songwriter sa akin. So, no overstory sa pagsulat ng kanta. Another thing na dapat natin tandaan sa pagsulat ng kanta, basic is very good, sinabi ko na kanina. No? So, wag masyadong flowery yung words na para bang sobra ka na sa pagiging makata. Pwede naman, as long as nag-fit doon sa kanta. Pero, kung ikaw ay isang baguhang songwriter, as much as possible, simple yung mga salitang gagamitin mo para kahit paano na-convey mo yung message na gusto mong sabihin doon sa kanta. Di ba kapag may sinasabi kang isang bagay sa isang tao, mas gusto mo na sabihin mo sa isang simpleng salita para mas maintindihan niya. Ganun din ang pagsulat ng kanta. So, as much as possible, basic wordings. Okay? One of the example na nakita kong very basic yung mga wordings na ginamit sa pagsulat ng kanta and hindi siya overstory, no? Para lang siyang nakikipag-usap is yung ako'y sa iyo at ika'y akin lamang. Dun sa first stanza niya, ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo, ang pag-ibig mo hindi maglalaho. Yun. Diba napaka-basic nung wordings na sinabi niya para lang siya nakikipag-usap. Di naman siya gumamit ng mga malalalim salita. So, isa yun sa mga example nating kanta na sinunod nila yung hindi nag-overstory
and gumagamit sila ng basic na wording sa lyrics ng kanta. So another don'ts sa pagsulat ng kanta o yung mga hindi dapat gawin, huwag maging tamad sa pagsulat ng kanta. Kapag nararamdaman mo na lumalabas na yung feel o yung mga lyrics sa isip mo, sulat na kaagad. Huwag mo nang ipagpaliban. Pag pinagpaliban mo yon, mawawala yung feel ng pagsulat ng kanta at hindi mo matatapos yung kanta. There is some experience sa akin personally na pumitik na yung mga lyrics sa akin, yung tono, tapos tinamad ako dahil nakahiga ako nang pumutik siya. So parang sabi ko, mas masarap humiga kaysa mag-compose. So sayang yung kanta. Baka yung kanta na yun na gagawin mo yun, igamot pala dun sa mga nade-depress, sa mga sobrang nahihirapan sa buhay, tapos hindi mo ginawa. So mawawala yung essence ng pagiging songwriter mo. Tandaan mo, isa sa mga essence ng pagiging songwriter is mag-convey ng message dun sa mga tagapakinig and maging inspiration. Okay, madalas maalis sila doon sa mga nararamdaman nila. Kung ikaw ay inspirational songwriter, o naman kung love songwriter ka naman, ma-inspire mo naman yung mga tao when it comes to feeling ng pagiging love. So kapag nararamdaman mo nang kailangan mo na magsulat ng kanta, bangon ka agad, kung nahiga ka o ano man ginagawa mo, freeze muna, sulat mo yung lyrics ng kanta. Ito, isang experience din. Nasa classroom ako nung nag-aaral ako college, may pumitik na lyrics sa akin habang nagkaklase yung aking professor. So, kunwari, nagsusulat ako ng lecture niya, ang hindi niya alam, sinusulat ko na lyrics na ng kanta dun sa aking notebook. So, pagka-uwi, yun, medyo hinanapan ko na kaagad ng accompaniment sa gitara and nabuo ko yung kanta. Okay? So, pag feel mo na, susulat na ng kanta, huwag maging tamad. Don't yun. Isang don't yun ng isang songwriter. Okay? Another thing is, kapag nagsulat ka ng kanta, natapos mo na, buo na yung kanta, meron na siyang verse, meron siyang chorus, nilagyan mo pa ng bridge, tapos kontento ka na. Huwag kang hihinto doon, huwag kang masatisfied na ito na yung final product mo kaagad. Have room for editing. Okay? After masulat ng kanta, mag-edit ka. Baka kasi may mga salita kang sumobra sa bilang, pwede mong tabasin na yon. Baka naman may mga salita kang ginamit na hindi mo napansin, masyado palang malalim, palitan mo ng mas mababaw. O baka naman meron kang rhyming na medyo parang ang pangit ng tunog. So pwede mong pwede mong i-trim down or palitan siya ng mga salita. May mga nangyayaring, madalas nangyayari sa akin sa pagsulat ko ng kanta, hindi pa yun yung final talaga. Nai-edit pa siya ng nai-edit habang kinakanta ko siya, habang tinitingnan ko yung kanta. So hindi pa yun yung magiging final. Maraming pong pwedeng i-revise doon sa kanta. Okay, so have a room for edit. Mukha agad na, ito na, okay na to, huwag nang i-edit. Hindi, i-edit mo hanggang sa matrim, hanggang sa maayos, hanggang sa maging maganda yung kanta. Tandaan mo, that will be your art. So dapat yung art mo maayos. Your art represents what you are. As a songwriter, dapat yon, meron kang sense na dapat malinis yung kanta mo. Hindi siya parang sinulat na lang biglaan tapos okay na, ganun. Okay? So have room for edit. So another thing, kung marunong ka naman sa instrumento like guitar, kahit basic chordings lang, o marunong ka sa piano, kahit basic chordings lang, ganun, okay? Kung gagawan mo ng chords o ng gitara, yung isang kanta, kung ang nauuna yung paggawa mo ng lyrics, choose basic chords muna. So dito sa ating mahiwagang whiteboard, tapos natin. So sinulat ko dito yung mga basic chords family na pwede mong pagbasehan nung pagsulat mo ng kanta. Meron tayong pinakasikat na chords na ginagamit ng mga ibang composer, which is yung tinatawag naming daga. D-A-G-A. So chords yan D-A-G-A. Another thing na ginagamit ng mga composers, E-B-A-B. Okay? So yan, yung sulat niyan. And then another thing is yung paulit-ulit na G-C, G-C chords. And then yung isa sa mga basic chord din na ginagamit ng composers, G, B minor, C, D. Minsan itong mga chords na to na four chords na ginagamit, ito yung basic, and then minsan inaangat lang nila. Maraming pwedeng pattern ng chords ang pwedeng gamitin sa pagsulat ng kanta. And may dumidepende sa skills mo kung gaano ka-learned or ka marunong sa paggitara o sa pagpiano. So itong pinapakita ko lang sa inyo, ito yung common na nakikita ko sa mga OPM na naririnig ko, especially sa mga banda. Ayan, yung daga, meron pag tinugtog mo yun, may marinig, ay familiar tong kanta na ganito. Ito yung mga tinatawag na basic chords family na pwede nyong gamitin kung marunong kang mag-gitara, marunong kang mag-piano.
maganda kung marunong kang mag-gitara at marunong kang mag-piano, unahin mo nang gumawa ng basic chords family. Para ito yung magiging pattern ng sinusulat mong kanta. So, kung gagawin mo ng gitara chords or piano chords, dun ka muna sa basic kung bago ka palang nagsusulat ng kanta. Another thing na hindi mo dapat ginagawa sa pagsulat ng kanta ay dun sa iisang part may nauulit na words na para bang ginasgas mo na yung words na yun sa pagsulat ng kanta. Paano yun, Kuya Dens? Ito, may sample ako dito. Sumulat ako ng lyrics na sinulat ko lang. Walang particular na kanta ito. Kasi baka ma-encounter nyo, pag tinignan mo yung lyrics ng kanta, ba't marami nauulit na words? Ito yung, sana nababasa. Okay, ito yung lyrics. Ikaw ang mahal ko. Wala nang iba mahal ko. Walang L. Ano ba? Yan. Bawat oras ikaw at walang iba, ikaw ang mahal sinta. So merong mga ilang words o isang words na laging nauulit yung salitang mahal. 1, 2, 3. Tatlong beses inulit. Sa pagsulat ng kanta, it's a no-no. Kasi parang nagasgas yung salitang mahal doon sa isang part lang ng kanta. Pwede siguro yan. Halimbawa kung verse to, tapos yung salitang mahal, inulit mo sa chords or sa bridge, pwede. Pero kung sa isang part lang sila, parang nakakainis na pakinggan pa ulit-ulit. Ang gagawin mo dyan is to edit and find some words na pareho naman para doon sa kanta. Hindi nauulit yung halimbawa, ikaw ang mahal ko, wala nang iba, mahal ko. So, mamili ka dyan kung ano yung edit mo. Kung ako mag-edit, ito aalisin ko tong unang salitang mahal. Ang papalit ko dyan ay iniibig. Yan. So, ikaw ang iniibig ko, wala nang iba mahal ko. So, na-slash na natin yung, yung third. Pero meron pa sa baba. Bawat oras ikaw at walang iba, ikaw ang mahal sinta. So, paano yan? Pwede nating i-edit to at palitan mo ng salitang pag-ibig. So, na-slash na natin yung mga paulit-ulit na salita doon sa verse. Hindi na siya nabubugbog yung salitang mahal. Kuya Dens, paano nga yung salitang ko? Yung mga ganyang circumstances, para sa akin hindi ko alam sa ibang songwriter, ay okay na yan. Kasi naman yan parang somewhat inuulit mo lang yung your own. Pero kung naaalibadbaran ka, pwede mo namang i-edit yan. So, kung mapapansin mo rin, meron din akong in-advance dito. Sabi ko, di ba yung mga sumusulat ng kanta, dapat marunong sa sukat at tugma. So, ikaw ang iniibig ko, nagtapos sa letter O. Wala nang iba mahal ko, nagtapos ulit sa letter O. Bawat oras ikaw at wala nang iba, nagtapos sa letter A. Ikaw ang pag-ibig sinta. So, nagtapos sa letter A. So, maganda rin yun. Kung pinapakinggan yung maigi habang binabasa ko, mas sarap pakinggan yung may rhyme. Yung magkakatunog yung dulo. Okay? So, another thing na lagi niyong tatandaan, huwag paulit-ulit ng sobra ang mga words. Lalong-lalo na sa isang location. So, learn to have more words na pwedeng gamitin sa pagsulat ng kanta. That's why, dun sa unang video, sinabihan ko kayo na importante ang dictionary para makita nyo yung tinatawag na synonyms ng mga words na pwede nyo gamitin sa pagsulat ng kanta. Okay? Another thing na gusto kong ipaalala sa inyo, kasi ito ay technical side sa mga naglalabas ng kanta ninyo. Although ngayon parang hindi na pinapansin yun. Kung mapapansin nyo yung mga lumang kanta noon, hindi sila nag-i-exceed ng 4 minutes. Kasi nililimatahan ang kanta within the span of 4 minutes. Pag play kasi sa ere, sa mga radyo, parang hindi tinatapos ng mga radyo pag lumagpas sa 4 minutes. So, sanayin nyo muna sarili nyo na sumulat ng kanta within the span of 4 minutes. Pwede yun. Although ako, more on mga kanta ko 5 minutes, 6 minutes, sumusobra na nga, diba? But although meron ako mga kanta na under 4 minutes naman, tulad nung sa isang sulok na lang. Ayan. Pero kung baguhan ka sa pagkanta, sanayin mo na ang kanta mo ay within the span of 4 minutes lang. Technical reason yun. Kung makikita nyo sa mga ibang songwriting competition, so siguro kung makakapag-flash ako dito sa videos, kahit sa ASOP TV, kahit sa PhilPop, ay meron doong rule na the song should be under 4 minutes. So yun, sanayin nyo yung sarili nyo na sumusulat kayo ng kanta under 4 minutes. Hindi ko alam kung saan unang binibilang, nakalimutan ko na ang bilang ng kanta, kung sa unang nota ng tunog o sa unang lyrics. I thought it was on the
first note of the song, hindi dun sa lyrics. Okay, paki-correct na lang ako kung mali ako. Again, ang target time natin ng pagsulat ng kanta within the span of 4 minutes. Kuya, paano kung nasasanay na akong sumusobra sa 4 minutes? Sige lang, tuloy mo lang. Sabi ko nga, merong room for editing ng kanta. Baka naman sobra na yung mga adlib, mga adliban, sobra na yung parang walang lyrics, tas tumutugtog lang, sobra yung intro, pwede namang bawasan yung mga yun. Okay? So, target time within 4 minutes sa pagsulat ng kanta. And the last one, ulit ko lang yung sinabi ko kanina, huwag tamad sa pagsulat. Okay, bilang isang songwriter, dapat meron kang urge na lagi kang nagsusulat ng kanta. Naghahanap ka ng mga inspiration sa pagsulat ng kanta. Sometimes, yung story ng ibang tao, pag nababasa ko, sinusulatan ko yun ng kanta. Yung naririnig ko sa paligid, sinusulatan kong kanta. Sometimes, yung napapanood kong movie, sinusulatan ko ng kanta. At ang pinakamalupit dun, kung ano yung emotional na nararamdaman mo, yun ang mas malakas na driving force para magsulat ka ng kanta. Okay, kaya yung kanta ko noon, yung sulat ko para sa aking puso, sa isang sulok na lang, sa'yo, at saka yung kung bakit ba, yun, mga emotional driven songwriting yun mga emotional ko na hindi ko mailabas sa ibang tao, ginawa kong kanta. So nakasulat ako ng kanta. Yung mga ibang song naman ako, because of the story of the other people, kaya naisulat ko. So marami yun. Maraming pwedeng paggugutan ng inspirasyon sa pagkanta. Lalong-lalo na yung talagang musically inclined na tao. Hindi yan mauubusan. Kung feeling mo na disturb ka ng mga paligid, try mo munang makinig ng ibang songs. Ito, ginagawa ko rin. Nakikinig ako ng ibang songs, kumukuha ako ng mga style. So, nilalagay ko doon sa kanta na yun. Meron akong isang sinulat na kanta yung Nanalo sa Aso. Aminado naman ako doon. May mga kinuha akong style sa ibang kanta na inilagay ko doon. So, wag tamad sa pagsulat ng kanta. Sumulat lang ng sumulat. Kay pangit, kay maganda. Isulat nyo lang. Basta sumulat ka, tapos ang usapan. Okay? So, dyan nagtatapos ang part 2 ng ating musical content series, no? Na do's and don't ng pagsulat ng kanta. Yun lang muna ang sasabihin ko sa inyo. Baka malulod na kasi pag dinamihan natin. So, bago tayo mag-move on sa episode na to, dahan-dahanin nating i-review. So, una, di ba, tanong natin, may dapat bang hindi gawin sa pagsulat? Of course, yes. Una, bawal ang overstory. So, wag mag-overstory sa pagsulat ng kanta. Ano yan? I-continue natin yan pag pinag-aralan. Next video na yata, pag pinag-aralan natin yung tinatawag na song structure. So, yun, dapat maayos yung sequence ng kanta. Again, kasama yun sa pag-aaral natin yung song structure sa susunod na video. Okay, dapat basic muna. Kung bago ka pa lang pagsulat ng kanta, wag masyadong flowery yung words. Na tipong gumagamit ka ng mga salita na hindi naman naiintindihan ng mga tao. Kumbaga sa English, napaka highfalutin words na yung ginagamit mo na hindi na nila alam kung ano ibig sabihin. Okay, basic lang muna. So kapag nararamdaman mong lumalabas na yung lyrics, sulat na kaagad, wag mo na ipagpaliban. So gamitin ang panulat at papel. Kung walang panulat at papel, i-record mo. Yan, record mo. Have room for edit. So, pagtapos mong masulat ng isang kanta, hindi pa yun final. Pwede pa yung ma-edit ng ma-edit. So, have room for edit. Sa'yo yun, sa feel mo yun kung paano mo i-edit. Kung gagawa ng chords for guitar or piano, basic chords muna yung pinakita natin and explore other basic chords family kung tawagin baga. Maganda yung mag-start ka muna sa 4 chords. So, wag pa ulit-ulit ng sobra ang mga words, especially sa isang location yung pinakita natin kanina. Iwas tayo doon. Kaya hanggat maaari, mag-aral ng iba-ibang mga words para magamit sa pagsulat ng kanta. Target time within 4 minutes ng pagsulat ng kanta. Dapat ang kanta under 4 minutes or pababa para hindi natin technical. Pwede naman lumagpas pero wag naman masyado. Baka sumulat kayo ng kanta, umabot ng 7 minutes. Mahaba na yun. Ilan lang naman ang mga kantang alam kong umabot ng ganun na talagang ini-air ng buo. Ang Uling El Bimbo, urasa ninyo. Sa 7 minutes yun. Yung batang-bata pa version ng Sugar Free. Yung, ano bang kanta yun? Bye bye Miss American Pie, don't share it loose. Almost 9 minutes yata yun. Yun yung mga kantang narinig ko sa, na talagang lumusot. Pero mostly, noong bata pa ako, pag nakikinig ako ng radyo, pag masyado nang mahaba yung kanta, pinuputol ng DJ. So 4 minutes kasi yung target nila. And then, of course, inuulit ko, wag tamad sa pagsulat. So, kumuha ng motivation, ang pinakamagandang niya, mag-aral ka. Ito, sinabi ko na sa ibang video, nakalimutan ko, idagdag ko na dito. Magkaroon ka ng tinatawag na musical influence. Ako, ang mga musical influence ko, of course, Sugar Free, si Ebe Dancel. E-heads.
Ayan. Mga nakalakihan kong band at saka singers, mga ganun. Mostly naman nakalakihan ko, Scorpion, Air Supply, tatay ko Queen, ayan. Pero mostly talagang naka-influence sa akin na pagsulat ng kanta, mga OPM. Evidencel talaga, E-Heads, Rico Blanco. Kumuha ka ng tinatawag na musical influence, at least doon meron kang, pag may nakatagma kayong pattern, kumuha ka sa kanya ng mga style. Okay? Ako kumukuha ko ng mga style talaga sa ibang mga songwriters. So hanggang doon na lang. Salamat sa panonood ng video nyo. Kung meron kayong gustong sabihin, itanong, isulat sa comment section para mapag-usapan natin sa susunod na videos. Ang susunod nating video sa series na ito ay medyo technical kasi pag-uusapan natin ang music theory. Bakit kailangan yung matutunan ng music theory? Doon natin sasabihin para sa pagsulat ng kanta. Salamat sa mga bagong nanonood. Sa hindi pa subscriber, alam niyo na dapat yung gawin, subscribe sa ating channel. Sa mga subscriber natin noon pa, nagtsatsaga kay Kuya Dens, please like our videos and paki-share para dumami ang mga Kuya Dens. At tutuloy natin tong music songwriting content sa mga susunod na content na i-upload ko. Salamat this is your Kuya Dens. Nagsasabing sumulat lang ng kanta. Kuya Dens signing off. Thank you.